Isang lalaki ang nagmamakaawa habang binubugbog siya ni Hai Fuong, isang babaeng kolektor ng utang. Nang makuha ni Hai ang pera, sinipa niya ang lalaki bago umalis. Maya-maya, may isa pang lalaking nanghamak sa kanya, kaya sinampal siya nito. Habang tumatakas si Hai, hinabol siya ng tauhan ng lalaki gamit ang patalim. Pagkatapos, isang lalaki ang namimilipit sa sakit habang nagbibilang ng pera si Hai. Nagpunta si Hai sa palengke at iniabot ang pera sa babaeng namamahala. Nag-alinlangan ng babae sa kakayahan ni Hai na gawin ang trabaho at minaliit siya, inakusahan na walang silbi, at itinapon ang bayad niya sa sahig. Sa palengke, bumili si Hai ng murang bituka ng manok kay Aling Nom. Habang nakatalikod siya, isang babae ang nagsabi kay Aling Nom na mag-isang dumating ni Hai sa bayan, nagkaanak ng hindi kasal, at mag-isang pinalaki ang anak. Samantala, may grupo ng kalalakihang binugbog ang isang lalaki dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Si Mai, anak ni Hai, ay pauwi mula paaralan nang harangin siya ng mga nambubuli. Kinuha nila ang kanyang bag at nang walang makita, binugbog siya. Nakita ni Hai ang pangyayari at agad lumapit kaya't nagsitakbuhan ng mga bully. Nagkunwaring ayos lang si Mai. Nang makita ni Mai ang sugat ni Hai, tinanong niya kung naniningil ito ulit ng utang pero itinanggi ito ni Hai. Kinuha ni Mai ang bag at umalis. Sa bahay, ginagawa ni Mai ang kanyang takdang aralin habang naghahanda si Hai ng pagkain. Lumabas si Hai upang manigarilyo habang malalim ang iniisip. Naamoy ni Mai ang nasusunog na kanin kaya nagtungo siya sa kusina pero inaasikaso na ito ni Hai at sinabihan siya na gawin ang kanyang takdang aralin. Sa hapunan, abala si Hai sa pagbibilang ng pera at pagsusulat sa talaan. Nag-alok si Mai ng ulam na siya ang nagluto. Tinukso siya ni Hai at pinaalalahanang mag-aral. May biglang kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Pinatay ni Hai ang ilaw at sila ay nagtago. May lalaking galit na nagbanta kay Hai dahil sa pagkabasag ng binti ng kanyang kapatid dahil lamang sa utang. Nang makaalis ito, sinabi ni Hai kay Mai na maging matapang dahil ang takot ay pakiramdam lang pero ang masasamang tao ay totoo. Binuksan muli ni Hai ang ilaw at ipinagpatuloy nila ang pagkain. Pinuri niya ang lutong isda ni Mai na galing daw sa babaeng tinulungan niya. Iminungkahi ni Mai na magtrabaho sila sa fish farm at itigil ang pag-aaral para tumigil na si Hai sa kanyang trabaho pero iginiit ni Hai na dapat siyang mag-aral. Sa pagkadismaya, umalis si Mai. Kinuha ni Hai ang isang kahon na may lumang litrato at aritos. Naalala niya ang alaala ng isang babaeng nagbabala na magpatingin siya sa doktor bago humantong sa abortion. Sa bar, pinalayas ni Hai si Sauon dahil sa paglabag sa alituntunin. Hawak siya ng pulis at nagbanta ng paghihiganti. Sa bus, tahimik na nagmuni-muni si Hai tungkol sa mga sakripisyo habang patungo sa kanyang destinasyon dala ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Kinabukasan, sinubukan niyang isanla ang kanyang mga aritos, ngunit tinawanan ng pawnbroker ang halaga na gusto niya. Ipinilit niyang kailangan niya ng pera para sa palaisdaan ni Mai, kaya pinag-isipan ito ng pawnbroker. Sa kabilang banda, isang tindera ang nag-akusa kay Mai ng pagnanakaw ng wallet, kaya pumagitna si Hai. Ipinaglaban ni Mai ang kanyang pagiging inosente. Ipinahayag ni Aling Nom na kanya ang wallet. Hindi agad naniwala si Hai sa kanyang anak, kaya sumigaw si Mai at tumakbo. Inamin ng asawa ni Aling Nom na siya ang nakalaglag ng wallet at ibinabalik lang ito ni Mai. Nang mapagtanto ng mga tao ang pagkakamali, nag-alisan sila. Umupo si Mai mag-isa sa ilog habang bumalik si Hai sa pawn shop para makipag-usap tungkol sa alahas, ngunit nagpasya siyang huwag itong isanla. Habang palabas siya, nakita niyang kinukuha si Mai ng mga lalaki kaya't agad siyang tumakbo para iligtas ito. Inatake siya, ngunit lumaban si Hai gamit ang martial arts at napabagsak ang ilan. Kahit natumbak, patuloy siyang lumaban, nakabawi ng lakas at hinabol si Mai. Tumakbo ang mga salarin papunta sa bangka. Sumigaw si Hai, sinubukang sumakay, pero hinaranggan siya kaya sinipa niya ito sa tubig. Umabot siya sa mas malaking bangka at natalo ang lalaking may patalim. Nang palis na ang mga lalaki kasama si Mai sa mas maliit na bangka, tumalon si Hai sa tubig pero pinalo siya at nakabitaw. Lumangoy siya papunta sa kalsada, ninakaw ang motorsiklo, at humarurot habang sumisigaw na ibalik si Mai. Nang makarating siya sa tulay ay nakalagpas na ang bangka pero hindi siya sumuko. Pinaandar niya muli ang motor at tumawid sa gubat at sumulpot sa isang pagdiriwang. Tinanong niya ang daan papunta sa ilog, humarurot muli, at nakita ang bangka. Isang lalaking nakamotorsiklo at may patalim ang sumubok na tag-in siya pero naiwasan ito ni Hai. Isang truck ang parating at nabangga sila pareho. Nagtungo ang lalaki sa ilog at agad siyang tinambangan ni Hai. Nahirapan si Hai na kalabanin ng lalaki pero sa huli ay napabagsak niya ito. Bumalik siya sa motorsiklo para ipagpatuloy ang paghahanap. Naghanap si Hai sa gilid ng ilog, nagtanong kung may nakakita ng dalawang lalaking may batang babae pero wala ni isa ang nakakita. Inusisan niya ang mga nakahintong kotse at sa huli, nakita niya si Mai sa dumaraang bus. Hinabol niya ito at binangga ng bus ang kanyang motorsiklo. Sumigaw si Hai at sinabi sa mga tindera na dinukot ang kanyang anak. Sinabi ng babae na papuntang Saigon ang bus.
Pinapara ni Hai ang bawat sasakyan, nagtatanong kung papunta sila sa Saigon. Isang truck ang sinubukan niyang harangin, pero sinigawan siya ng driver. Nagtungo si Hai at umakyat sa likod ng truck. Nakita siya ng mga driver pero hindi pinansin. Pagdating sa Saigon sa gabi, nagpasalamat si Hai at nagtungo sa isang club. Muling nagkita sila ni Huong, kaibigan niya noon. Nakiusap si Hai na tulungan siyang hanapin si Mai, ngunit tumanggi si Huong at nagbabala. Binanggit niya si Ton Wolf, isang makapangyarihang babae sa lungsod. Nagpunta si Hai sa presinto upang iulat ang pagkidnap. Nainip siya sa bagal ng proseso, kaya nagkunwari siyang masakit ang tiyan. Nang umalis ang opisyal para kumuha ng gamot, sinilip niya ang mga file, nakita ang mga larawan at artikulo ng mga dinukot na bata. Nakakita siya ng file ng posibleng sospek kaya kinuha niya ito at agad umalis. Habang palabas, narinig niya ang lalaking may kausap sa telepono tungkol sa kaso. Lumapit ang opisyal kay Luong tungkol sa isa pang ulat ng pagkidnap. Nang bumalik sila sa waiting room, wala na si Hai. Napansin ni Luong na nawawala ang mga files at tinanong ang opisyal. Nagtungo si Hai sa isang bahay sa eskinita upang hanapin ang lalaking nagngangalang Truk. Isang matandang babae ang nagsabi na wala siya roon, ngunit pinilit ni Hai na makapasok. Lumabas si Truk na may hawak na screwdriver at inutusan ng kanyang ina na umakyat sa itaas. Pinaniniwalaan ni Hai na may kinalaman si Truk sa pagkawala ni Mai, ngunit mariing itinanggi ito ni Truk. Nang itulak ni Hai ang matanda, sinaksak siya ni Truk sa balikat. Nakaiwas si Hai sa isa pang pag-atake ngunit natapilok siya sa motorsiklo at bumagsak. Kumuha ng martilyo si Truk at lumapit sa kanya. Tinadyakan ni Hai ang motorsiklo patungo kay Truk dahilan para ito'y bumagsak. Naiwasan niya ang pag-atake ni Truk na aga ang martilyo ngunit naiwasan ni Truk ang kanyang mga hampas at sinakal siya gamit ang tambutso. Nakatakas si Hai nang tusukin si Truk ng nagbabagang kahoy. Sa kabila ng pakiusap ng matandang babae, nagpatuloy ang laban. Nang halos manalo na si Hai, hinampas siya ng matanda mula sa likod. Hinawakan ni Truk si Hai sa leeg, ngunit nakawala ito at hiniwa ang leeg ni Truk gamit ang isang malaking gear. Nagmakaawa ang matandang babae kay Truk na sabihin na ang totoo. Pagkatapos ng laban, sumuko si Truk at isinalaysay ang lahat ng detalye, at sinabing pumunta si Hai sa isang grocery store sa Tondan area. Sa isang mataong kalsada, napansin ni Hai ang isang lalaki na may kasamang bata na pumasok sa grocery store. Sumunod siya at nagpanggap na bibili, ngunit kalaunan ay inatake at pinatumban niya ang tindero. Samantala, bumisita sina Luong at isang pulis sa bahay ni Truk upang alamin kung naroon si Hai. Palihim na nagbabala si Truk sa kanila sa pamamagitan ng isang kwento tungkol sa mga tigre na pinoprotektahan ang kanilang mga anak na may pahiwatig sa maaaring kapalit ng pananakit sa isang anak ng ina. Umalis ang mga pulis na hindi mapalagay. Pumasok si Hai sa isang gusali kung saan may dalawang lalaking naglalaro ng chess. Hinarang siya ng mga ito, ngunit pinatumban niya sila at nagpatuloy sa loob ng gusali at pinabagsak pa ang ilang mga gwardya. Natagpuan niya ang isang nakakakilabot na kwarto na may mga surgical tools, mantsa ng dugo, at damit ng bata. Labis siyang nagulat nang makita ang tsinelas ni Mai. Mula sa ibang silid, narinig niya ang isang lalaki na pinag-uusapan ang pagbebenta ng 30 bata habang isang babae ang nagbibigay ng utos na isakay sila sa tren. Pinatumban ni Hai ang isang lalaki at pumasok sa silid. Dalawang lalaki ang umatake kay Hai gamit ang palakol. Nang makita niya si Mai sa katabing kwarto, matapang siyang lumaban at nadisarma ang mga ito. Nagmakaawa siyang palayain si Mai, ngunit si Ton Wolf ay gumanti ng karahasan. Bagaman matapang si Hai, napabagsak siya ni Ton Wolf at iniutos na itapon si Hai. Habang nakikipag-usap si Ton Wolf sa telepono, dinala si Hai ng dalawang lalaki at itinapon sa lawa. Habang lumulubog, naalala niya ang pagsasanay sa kanya ng kanyang ama. Sinubukan niyang palayain ang sarili sa mga kadena ngunit nawalan siya ng malay. Isang masayang alaala kasama si Mai ang pumasok sa kanyang isipan. Nagising si Hai sa ospital matapos mawalan ng malay ng ilang oras. Sa kabila ng payo na magpahinga, iginiit niyang umalis upang iligtas si Mai. Dumating si Luong at inakusahan siya ni Hai na sangkot sa pagdukot kay Mai na itinanggi naman nito. Dagdag pa niya, nang salakayin nila ang bahay na inilarawan ni Hai, ito ay wala ng laman. Patuloy pa rin ang kaba ni Hai, kumbinsidong nakita niya si Mai. Nang lumabas si Luong upang sagutin ang tawag, nakiusap si Hai sa nurse na unawain siya. Sinabing ang mga kriminal ay nag-aani ng mga organo ng mga bata. Nahabag ngunit nag-aalangan, nakinig ang nurse. Tinangay ni Hai ang nurse habang nagpapanggap na bihag upang makatakas. Nagkunwari si Hai na tinatakot ang nurse at nakatakas sila gamit ang elevator. Sa labas, sumakay si Hai sa motorsiklong minamaneho ng nurse. Pagkarating nila, nagpasalamat si Hai at naglakad palayo. Muling nagkita si Hai at ang kanyang kapatid sa kanilang lumang bahay, napapalibutan ng mga alaala, mga sertipiko ng martial arts at litrato ng kanilang mga magulang. Isang flashback ang nagpakita ng dalagang Hai na nakikipagtalo sa kanilang ama dahil sa kanyang pagiging suwail. Sinampal siya ng kanyang ama dahilan upang umalis siya ng bahay kasama ang nobyo. Sinabi ni Hai sa kapatid na kanidnap si Mai.
Humingi siya ng tulong, ngunit sinisi siya nito sa pagdurusa ng kanilang pamilya. Napaiyak si Hai at inamin ang lahat ng kanyang pagsisisi, ngunit ang pagiging ina ni Mai ang tanging ipinagmamalaki niya. Ipinahayag niyang sisirain niya ang sindikatong kumuha sa kanyang anak kahit ano pa ang kapalit. Sa labas ng bahay, napahandusay si Hai sa iyak. Dumating si Luong at inamin na iniimbestigahan niya ang sindikato ng human trafficking sa loob ng 3 taon. Sinabi niyang baka nakaalis na ang tren lulan si Mai 10 minuto na ang nakalipas at may isa na lamang siyang pagkakataon upang ito'y mahabol. Nagmadali silang pumunta sa Songdan Station at hinanap ng tamang tren base sa numerong narinig ni Hai. Nang makita nila ito, tumanggi si Hai na hintayin ang backup at mag-isang sumakay sa tren. Habang umaandar na ang tren, mabilis siyang gumalaw sa loob na napansin naman ng mga kaina-hinalang lalaki. Sa sumunod na passenger car, inatake siya ng mga kalaban. Nagpulasan ng mga pasahero habang ipinagtatanggol ni Hai ang sarili. Dumating si Luong at nakisali sa labanan gamit ang posas bilang sandata. Nakarating si Hai sa freight car at umakyat sa bubong kung saan may mga lalaking naglalaro ng baraha. May nakarinig ng ingay at hinarap siya sa bubong ng umaandar na tren. Matindi ang kanilang laban habang iniiwasan ng mga signal post. Halos mahulog si Hai pero hinayla siya paloob ng mga kalaban. Sinampal siya ng isang lalaki. Gumanti siya sa pamamagitan ng pagkagat at pagkalas. Sinipa niya ang isang lalaki palabas ng tren at nang siya'y matumba, gumamit siya ng bote para makabawi. Dumating si Luong sa tamang oras para tumulong, tumango kay Hai bago harapin ang mga natitirang kalaban. Nagpatuloy si Hai patungo sa sunod na freight car. Samantala, nakikipag-ugnayan si Ton Wolf sa kanyang grupo sa pamamagitan ng telepono. May mga lalaking nakaabang sa switch lever habang ang isa ay nagtatago sa pagitan ng mga tren. Napansin ni Hai ang nakatagong lalaki at narinig ang kanilang plano. Agad niya itong sinipa at naantala ang kanilang komunikasyon. Hindi alam ni Ton Wolf ang nangyari, kaya nainis siya nang walang sumagot at nagpadala ng isa pang lalaki upang imbestigahan. Nakarating si Hai sa freight car kung saan naroon si Ton Wolf. Tinukso siya ni Ton Wolf habang ang lalaki ay inihiwalay ang bagon sa natitirang bahagi ng tren. Lumaban si Hai pero siya ay natalo at bumagsak. Inutusan ni Ton Wolf na palitan ang direksyon ng riles para ilihis ang kanilang bagon. Napansin ni Luong ang paghihiwalay matapos niyang matalo ang mga kalaban. Inatake ni Ton Wolf si Hai gamit ang mga bagay sa paligid. Nakaganti si Hai ng sipa pero mabilis na nakabawi si Ton Wolf, binali ang balikat ni Hai at muling pinatumba. Sa destinasyon, may mga lalaking naghihintay para sa mga bata. Naalala ni Hai ang sinabi ng kanyang ama na laging bumangon at sa pagtitig sa kanyang pouch na may aritos, muling lumakas ang kanyang loob. Itinago niya ang pouch at muling hinarap si Ton Wolf. Naganap ang isang brutal na labanan. Nang naging dehado, naglabas ng kutsilyo si Ton Wolf pero naiwasan ito ni Hai at unti-unting nakaangat. Binali ni Hai ang balikat ni Ton Wolf, itinulak siya sa pader, kinuha ang kanyang sandata, at paulit-ulit siyang sinaksak. Sa huli, sinipa siya at nasaksak ito sa leeg hanggang sa mamatay. Habang papalapit sa istasyon ng tren, naghanda ang mga tauhan ni Ton Wolf para tanggapin ang mga bata. Natagpuan ni Hai si Mai na nakakulong sa isang kahoy na kulungan. Niyakap at umiyak silang dalawa. Inamin ni Mai na hindi niya talaga ninakaw ang wallet at inaming natatakot siya. Pinayapa siya ni Hai at sinabing ang tunay na tapang ay ang pagharap sa takot. Nakiusap si Mai na iligtas din ang ibang bata. Pinangunahan ni Luong ang mga reinforcement para masigurong ligtas ang lugar. Nang pumasok ang isang gwardya sa bagon, inambush sila ni Hai mula sa likod at tinalo ngunit siya ay nabaril. Nang tatapusin na ang buhay ni Hai, dumating si Luong at pinatay ang huling kalaban. Ligtas na ang lugar at nailigtas ang mga bata. Sa labas, natagpuan ni Mai ang inang si Hai na walang malay at umiiyak na nakiusap na magising ito, nangangakong magiging matapang at nakiusap na huwag siyang iwan. Habang nagkakagulo ang media, inilalagay ng mga pulis at medical team ang mga bata sa mga ambulansya. Ipinahayag ni Luong sa media na ang pinakamalaking operasyon ng child trafficking ay nabuwag at pinasalamatan si Hai sa kanyang malaking ambag. Sa ospital, ipinakita ni Mai nang may pagmamalaki sa ibang bata ang kanyang ina sa balita. Sa kanyang pagbisita kay Hai, nilapitan siya ng dating nambubuli sa kanya at tahimik na inabot ang isang panulat bilang tanda ng kapayapaan. Tinanggap niya ito at nagpatuloy. Muling nagkita sila ni Hai na ngayon nagpapagaling. Binasa ni Mai ang isang sulat na bumabati ng magandang buhay kay Hai kasama ang kanyang anak. Dahil dito, humiling si Mai na turuan siyang lumaban gaya ng kanyang ina. Pumayag si Hai pero pinaalalahanan siya na ang tunay na lakas ay nasa pagtitiis at sa hindi pagsuko.